Yun nga po, ito pong si Congress Miao ay nagpakawala po ng mga masasabi natin na may toyo lamang ang makakagawa ng mga talumpati at may toyo lamang ang makakapagsalita ng ganito laban sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Yan ang aking opinion dito kasi nakikitaan ko po etong si Kiko Barsaga ng matinding senyales po na lumuluwag po ang tornilyo niya sa ulo. So ito po yung kanyang mga pinagsasabi at kayo na po humusga. Marcos no longer serve the interests of the Filipino people, but rather the interests. Ayan. My fellow citizens, our President Marcos no longer serve the interests of the Filipino people, but rather the interests of his family and his political allies. For over 3 years, we have endured the inadequacies of his presidency, from almost losing Mindanao to secession, to the escalating tensions almost leading us to war, and lastly, to our current problem now. The hundreds of billions of flood control funds stolen, where his cousin, former House Speaker Martin Romualdez, was implicated in the Senate Blue Ribbon Committee. In relation to that, I have recently discovered a plot where they plan to remove me, the congressman who dared to criticize them on their corruption, from the House of Representatives through the Ethics Committee or through a baseless accusation of crime. And with how much control President Marcos and his son, House Majority Leader Sandro Marcos has over Congress, I believe they will succeed soon. And that is why, with the limited time I have, I will use the position granted to me by the people to call for his removal from power, just like how we removed the late dictator Ferdinand Marcos Sr. We shall also remove this president that has betrayed our country. I'm no longer concerned about whatever I must sacrifice. If I am to be killed, then I shall die fighting. If I am to be imprisoned, then I shall fight from the confines of my cell. If I am to be defeated and forgotten, then I shall entrust this burden onto the next generation. With Defense Secretary Gibo Chidoro bringing our country closer and closer to war with China, I'm uncertain of our future, but there is hope. Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, and Philippine Reserve Forces, along with all the citizens who dream of a better future for our country and our descendants, join our call to invoke our democratic right to have our voices be heard. Let us call upon people power and create a better Philippines that our children will be proud of. Starting October 12, 2025, we shall work towards freeing our beloved country from the hands of the greedy and corrupt. Long live the Philippines, long live the Filipino people. Ayun. So, naratibo po ng mga DDS ang galawan nitong si Kiko Barsaga. At ang nakikita natin sa kanya ay isang hindi siya yung kabataan na pag-asa ng bayan. Ang nakikita po natin sa kanya ay kabataang maluwag ang tornilyo. Ewan natin kung ito ba'y kumakain pa ng tama at ang kanyang sinabi po na dapat day magbitiw na ang ating Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang posisyon bilang presidente. Nananawagan daw siya at nagtatawag pa ng people power no? Yan po isang malaking kabulastugan, katarantaduan. PNP, AFP at mga retired personnel daw samahan siya sa kanyang laban. Ganyan ang naratibo ng mga DDS Di ba? Na-injectan to ng DDS. Kaya walang dating. Ni hindi man lang kikilabutan dito tong mga pinagsasabihan niya. Saka si PBBM bakit si PBBM ang kailangan mag-resign? Si PBBM nga ang nagsiwalat ng korupsyon sa kanyang administrasyon. Diba, bakit si PBBM? Hindi ko makita yung dahilan. Si PBBM nga nilalabanan yung korupsyon. Bakit si PBBM ang pabababain sa pwesto? Dahil ba nilalabanan ni PBBM ang korupsyon? Kaya gusto mong pababain? Meow? Alam niyo, sa totoo lang, mas may utak pa dito to si itong pinsang buo nito, si Nino Barsaga. Mas may isip pa dito kay Kiko Barsaga. Si Pulong Duterte pala absent. Kaya po wala pong nagagawang batas o resolusyon
Walang naamyendahan, ganyan. Walang silbi sa Kongreso si Pulong Duterte. Pero si Miao, umaattend po ito. Actually, masipag nga ito na umattend ng mga session. Pero, kung ganito naman ang utak nito, puro naman katarantado ng ginagawa, mabuti pa huwag ka nalang pumasok sa Kongreso at ibigay mo na lang ang pwesto mo doon sa nararapat na maglingkod, yung may utak. Palibasa, wala itong pinag-aralan. Hindi man lang ito nakapag-aral ng kolehiyo. Dala lamang po nito ang apelido ng kanyang ama. Kaya po nanalo itong kongresista ng Lone District ng Dasmariñas City. Pero kung hindi nito dala ang apelidong Barzaga, hindi po ito mananalo. Walang pinag-aralan ito Kaya nga dapat amyendahan na ang batas. Ang electoral reform, kailangan na po natin. Bakit? Para hindi po tayo mapasok ng mga katulad nitong siraulo na to. Dapat po dito sa Mandaluyong po to dinadala. Patignan po ang bumbunan nito. Maluwag ang tornilyo, tingin ko. Diba? At alam nyo, ang video po niya na yan, ngayon 3.9 million views na. At ngayon, tingin ko, bayaning-bayani po ito sa mga DDS. Bayaning-bayani yan. Yung mga ganyang may tililing, yung mga ganyang may toyo, bayaning-bayani yan sa mga DDS. Ang tingin nila diyan, napakatapang, napakatalino. Kapita-pitagan. Ayan po, ganyan naman ang mga DDS di ba? Kapag mayroong mga ganyang may toyo, suportado nila. Kapag ganyang mga may praning na lalabas, may tililing, gustong-gusto nila yan. At sasabihin nila, matapang, magaling, punong-puno ng pagmamahal sa bayan. Pero hindi, may toyo po yung ganitong kabataan. Wala pong matinong kabataan na magtatawag ng ganyang panawagan na pababain ng presidenteng lumalaban o kinakalaban ng korupsyon. Diba? Kaya pasensya na po sa mga taga-Dasma. Hindi po namin kayo nilalait o kumbaga tinitig ng mga walang utak, mga bobo. Pero sana po, sa darating na eleksyon, tingin ko mga nabulag po mga taga-Dasma. Sa darating po na eleksyon, ngayong 2028, pumili naman po kayo na may pinag-aralan. Yung kahit man lang high school graduate. Yung kahit man lang nakatuntong ng kolehiyo, nakapag-vocational, kahit 2 years course. Yung mga ganun man lang po, kaya abogado, accountant, yung medyo may utak naman po. Wag po yung ganito na punong-puno po ng katililingan ang pinagsasasabi at pinaggagagawa. Hindi po na hindi na po ito normal at hindi na po ito masasabing para sa bayan ang mga pinagsasabi nito. Para po sa mga may tililing lang ang mga pinagsasabi po niyan.